Sa nakaraang pag-explore natin sa lasa ng pait, bumida ang ating mga lokal na tsokolateng gawa sa kakao. Pero syempre, hindi maikakailang para sa marami sa atin, nagiging mas enjoyable ang pagkain ng tsokolate kapag sinamahan na ito ng nakakapagpasayang lasa ng tamis. Alam nyo ba na may matamis pang flex ang Davao City? Nandito lang naman ako ngayon sa first and only chocolate museum ng Pilipinas. Hindi natin palalampasin yung pagkakataong makapag-mold, makapag-handle, at syempre, makatikim ng kanilang sikat na Malagos chocolate. So, magkuha po tayo ngayon ng special blended chocolate po. And then, after that, we'll choose po toppings. Sige ma'am, kuha na lang po ako dito ha. Anong gusto niyo po? When molding po chocolate po, you have to first, I just making sandwich. So, you have to first put our chocolate blend and then toppings and then chocolate blend. Okay. So after natin ma-fill yung ating mold ng ating chocolate tsaka yung ating mga fillings, lalagay lang natin sa freezer ng mga 10 to 20 minutes. At after nun, pwede mo nang ma-enjoy yung sarili mong craft ng Malagos chocolate. Dito sa Pilipinas, kahit saang lugar ka mapadpad, hindi mawawala sa kalsada ang mga pagkaing matatamis. Nandyan ang mga nagsasarapang banana Q, turon, carioca, at kung ano-ano pang mga Pinoy sweet street foods. Karamihan din ang mga pasalubong na dinadala natin para sa mga mahal natin sa buhay, matatamis. Kabilang na dyan ang di mabilang na uri ng kakaning pinagpamalaki ng bawat probinsya. Gaya na lang ng kilalang puto kalasyaw sa Pangasinan. Nariyan din ang bibingka, na di na lang tuwing Pasko natin natitikman. Pasok din ang iba't ibang uri ng kalamay na natikman natin mula sa mga probinsya dito sa Luzon. Making, sa pagbisita ko sa Bohol, meron din silang sariling proseso sa paggawa ng kalamay. Yung kalamay recipe po na ginagamit ninyo, ano-ano po yung ingredients? Ito po ang ingredients po namin. Okay. Niyog, Okay. malagkit, muscovado sugar, brown sugar at peanut po. Bakit po kayo naglalagay ng muscovado at saka brown sugar? Mas magandang tingnan po pag combine ang dalawa po. Okay. Yes po. Yung kulay, may epekto po ba Yes sa po, sa kulay? kulay. At saka sa lasa po. At sa parteng Mindanao naman, may nakilala akong isang uri ng kakanin na mahalaga ang papel sa kultura ng mga kapatid nating Maranao mula sa Lanao del Sur, ang dodol. Dinalaw ko ang isa sa mga tribal village nila sa Davao para matikman ito. Doodle overload. So, Ma'am Rima, para dun po sa mga kagaya kong bisita, mga hindi taga Davao, nakatutuwa lang ako na there's actually a spot, a place dedicated sa culture natin. So, ito po is basically what we call tribal village po, ano? Yes po. So, kung ako po yung bisita, ano po yung mga i-expect ko sa lugar na ito? So, whole year round, open naman po itong tribal village. Okay. So, they can visit each houses po na may representation po ng each tribe namin. So, Alright. makikita nyo po yung history namin, yung Okay. lifestyle namin. Isa po yun sa reason bakit nagpatayo kami ng tribal At least magkaroon man lang ng glimpse, ano? Yes po. One of the staples po ninyo, kakanin, Doodle po. dudol, Yes po. It's color brown. brown. Yes po. So I guess may asukal dahil sa Yes. kaya naging brown. Yes, coconut din po. And malagkit and red na rice na giniling po. Parang kalamay lang po. Yes po, yes po. Yes po. Pero meron po kasi kaming mga beliefs niyan, sir. Belief po namin na pag pinapansin po siya, like may nagaturo or ano ba, tumatagal siya lutuin.
Tara po. Ako na magyayaya. Tikman na natin. Hello po, Ayan. Chef. What I'm liking about dito sa tribal village is, yun nga, nagkakaroon ako ng idea kung ano ba talaga yung kultura, traditions. Somehow, nagkakaroon ako ng glimpse of what kind of community yung meron kayo. So, ito ma'am, curious ako, we've heard about apam before. Yes. I mean, familiar tayo sa apam. Tatlong ingredients lang, asukal, Sukal, nyog, at rice flour. rice flour lang. Okay. Kailangan bang takpan yan, ma'am? Kailangan din po siyang takpan para madali lang po siya. Para mag-steam. Ito yung hindi leavened or hindi umalsa. Ito naman yung medyo umalsa lang na kaunti. Pinili ko tong recipe na to ngayon dahil ang Brazo de Mercedes is very traditional. Alam naman natin ang mga Pinoy, ang panglasa, talagang super tamis. Sabihin natin, isa siyang traditional art na huwag naman sanang mawala. Ito ay ginagamit sa pambalot ng candy, pastillas, yema, anything na sweet. Nung grade 5 po ang nanay ko, tinuturo daw niya sa school, sa home economics. Doon niya po natutunan yung art ng pabalat. Sa San Miguel po, pamilya po ang gumagawa doon ng pabalat. Tapos may kanya-kanya silang design. Level up talaga ang sweet experience mo kapag natikman mo ang matamis na pastillas na nakabalot sa mga papel na may naggagandahang disenyo ng mga pabalat nito. Pero sa paglipas ng mga taon, unti-unti na rin itong nawawala. Kaya naman nagsisikap ang pamilya ni Ma'am Nati na mapanatiling buhay ang tradisyong ito. Pagkakain mo, i-ano mo lang, i-flat mo lang uli sa libro. Tapos ang ginagawa nila, pinapalaminate nila, ginagawang bookmark. Bukod sa tradisyonal na pastillas pabalat ay gumagawa din sila nanay natin ng carved dayap. Ang carved daya po nagsimula sa lola ko, si Lola Adelaida. Siya yung gumagawa ng mga minatamis. Mahusay din po ang kamay niya sa mga ukit-ukit. Ganyan. Pwede po siyang kainin, pero mostly yung nagpapagawa niyan, pinang-display, pinang-regalo. Ang pagkain po niyan, tatanggalin po natin sa syrup or sa arnibal. Pag po natuyo na yon, lalagyan po natin ng pasilas yung loob. Tsaka siya kakainin. Maituturing na isang sining ang pastillas pabalat at carved dayap. Kaya dapat maisalin ang kaalaman na ito sa makabagong henerasyon upang magpatuloy pa ang tradisyong ito. Marami rin sa mga tradisyonal na sweet treats ang pwede mong ma-enjoy sa Pampanga. Ang culinary expert na si Aching Lilian Borromeo nakilala dahil sa paggawa niya ng iba't ibang panghimagas na niluluto na ng mga Pinoy noong panahon pa lang ng mga Kastila. Isa dyan ang nakakabilib na braso de mais na sarili niyang twist sa kilala nating braso de Mercedes. Isa ang braso de Mercedes sa mga pagkain na tutunan ng gawin ng mga Pinoy noong panahon pa lang ng mga Kastila. Kasama ito sa maraming mga pastries na produkto ng paghahanap ng mga tao ng pakinabang sa mga sobrang material mula sa itlog na ginagamit noon sa pagtatayo ng mga simbahan. Pero sa panahon ngayon, hindi na kailangang mag-convert ka pa sa ibang relihiyon para matutunan ang paggawa ng braso de Mercedes. Dahil ituturo yan sa atin ang kaibigan nating pastry chef na si Chef Pixie Sevilla. Pinili ko tong recipe na to ngayon para sa Tamis episode dahil ang Brazo de Mercedes is very traditional, lalo na sa mga tao na taga Bulacan na tulad ko. Favorite namin ito at alam naman natin ang mga Pinoy, ang panglasa, talagang super tamis. So, egg whites muna. Then we add in the cream of tartar, in sugar. So
Inaantay natin maging stiff peak egg whites. Maghanda tayo ng pan na ganito. Parang lined lang siya ng parchment. Kung walang parchment, pwede naman lagyan ng wax paper na lang. Okay, so egg yolks, flour. So whisk together. Yan, i-beat natin magkasama. Okay, so ito yung pang-thicken ng filling natin. And then, ilalagay natin ang evaporated milk sa kaldero. I-heat natin, initin natin to ng bahagya, konti. And then, i-add natin yung condensed milk. Okay, pang-patamis. Ito yung talagang traditional Brazo de Mercedes. Iinitin natin ng konti, yung evaporated milk tsaka yung condensed milk. Hindi naman kailangan kumulo. Parang ano lang, mainit na ng konti. Kaya natin ginagawa yon kasi hindi natin pwedeng ibuhos sa eggs yung mainit kundi scrambled eggs ang labas natin. And we don't want that. Gusto natin custard, yung palaman ng Brazo. So, parang i-introduce lang natin yung medyo mainit na milk dun sa eggs. Tapos, isosoli rin naman natin yung eggs. Isasama rin natin dun sa milk. Hindi lang natin kasi pwedeng biglayin. Parang, parang love lang yan. Hindi pwedeng biglayin. Intro muna, diba? Pakipot ng konti. Sithicken na natin to. Start yan. Hanggang mag-bubble. Ito, papaboil natin. Pero kailangan tuloy-tuloy na halo. Ang sweet para sa akin, kasi iba-ibang degrees ng sweetness eh. But for me, my personal taste, hindi ko sinasobrahan yung sugar, hindi ko sinasobrahan yung sweetness. So gusto ko lang balansyado yung tamis dun sa ibang flavors, hindi yung purong tamis lang. Mas gusto ko maglagay sa end, sa dulo, mas madami, para mukhang madami pag ni-roll mo. Then yung paper. So mag-ingat lang tayo dun sa steam nung merengue kasi medyo mainit. Mainit siya eh. Kailangan habang mainit tanggalin kasi pag malamig na to, mas mahirap, mas madikit. So yung Brazo, madali naman siyang gawin, pero hindi mo siya pwedeng iwanan. Yun naman yung ano doon, yung medyo complicated. Pero, sulit. Kasi pag iniwan ko to at hindi ko i-peel agad yung papel, para magiging malagkit masyado. So, hindi magiging straight, hindi magiging diretso yung mga gilid. So, let's go back to the filling. Ito, balikan natin. Medyo malapot na siya. Nakita nyo, nagbabubble na yung filling. So, pag nagbabubble na, eksakto malapot na rin siya. So, stop na natin heat. And then, ilalagay na natin yung butter sa taas. Tapos, dito natin lalagay yung vanilla. Ngayon, ito yung, kunyari, kung gusto nyo may ibang flavor, instead of vanilla, pwede kayo maglagay ng pandan, strawberry, coffee, kahit anong gusto nyo, pwede. So, haluin natin hanggang matunaw yung butter. Normally, kailangan itong palamigyan hanggang room temperature. So, ilalagay na natin ngayon yung filling na medyo pinalamig na natin. So, nakikita niyo naman medyo malapot na siya. Siyempre, mas malamig to, mas thick pa, no? But, baka mahirapan din kayo mag-rolyo pag sobrang lamig naman. Mahirap i-spread. So, ito, spread na natin. Mas gusto ko maglagay sa end, sa dulo, mas madami, para mukhang madami pag ni-roll mo. So, ito na ang ating Brazo de Mercedes. Ang tamis sa pagkain ay nagbibigay ng maraming benepisyo. Mula sa instant na energy at kasiyahan, hanggang sa pagpapayaman ng culinary experiences at pagbuo ng kultura. Doodle overload. Gayunpaman, mahalaga ring bantayan ang konsumo nito upang mapanatili ang balanced diet at kalusugan. 5 magkakaibang lasa. Laksa-laksang masasarap na posibilidad. Sa 5 linggo ng kakaibang food adventure natin, mas nakilala natin ang mga elementong pundasyon ng sarap ng bawat pagkaing ating natitikman.
Bawat isa, may importanteng bahagi sa kung paano natin mas nalalasap ang sarap ng bawat putahe. Bawat lasa, nagsisilbing inspirasyon sa pagiging malikhain nating mga Pinoy sa pagluluto at sa pagbibida ng ating kultura. Mapasimpleng street food man yan